tuwing session ko na. So, naiintindihan na po ba natin how and what is the kingdom of God all about at kung ano po yung dapat po natin maunawaan. Na kailangan po tayo lumago sa kingdom so that what? We can demonstrate the kingdom that we are representing. Sa ayaw at sa gusto po natin, dala-dala po dapat natin ang kultura ng langit at kultura ng kingdom. Amen. Hallelujah. The kingdom that we are representing is a kingdom that cannot be shaken. Marami pong dahilan para mayanig ang ating pong pananampalataya. Mayanig po tayo, magdalawang isip po tayo sa Diyos. But I want to tell you, the kingdom that we receive is a kingdom that cannot be shaken. Palakpakan po natin ang Panginoon. No weapon that is formed against us shall prosper. Wala po pwedeng sandata na pwedeng gamitin ng kaaway upang tayo po ay ipahinto sa pag-advance ng kanyang kaharian. Amen? Sabi mo yung sa katabi, no weapon that is formed against you shall prosper. Everybody say, no weapon. Everybody shout, no weapon. No weapon of persecution, no weapon of sickness and disease, no weapon of problem, no weapon of circumstances that the devil can use against you shall prosper. No weapon! Hallelujah. Praise God. Sabi mo sa iyong katabi, dapat patapag tayo ng patapag. Hindi po tayo dapat paduwag ng paduwag. Amen? Praise God. Bakit tayo matapang? Hindi dahil sa tayo merong alam lang na nagtatapang-tapangan. Hindi. Meron tayong reality of that invisible realm. Meron tayong pinangahawakan. Meron tayong nakikita na hindi nakikita ng iba. Meron tayong naririnig na hindi naririnig ng iba. At doon nakaugat ang ating tapang. Saan? Sa salita ng Diyos. At alam niyo po, ang kalakaran, ang trading sa kingdom. Makinig ko kayo. Ang trading at exchange sa kingdom. Kung dito sa mundo, meron pong trading o means of exchange. At ang means of exchange po natin dito sa Pilipinas, peso. Pag wala kang peso, hindi ka makakabili ng kahit ano sa Pilipinas. Doon po sa Amerika, ang currency is dollar. Pag wala kang dollar, hindi ka makakabili ng hamburger. Pag nasa Korea ka, hindi ka pwedeng makabili ng kahit ano kung wala kang won. Correct? So, ibig sabihin, bawat bansa, iba-iba ang kanilang currency sa ekonomiya nila. Pero alam ko, sa ating pong mga taga-citizen ng kaharian, ano ang currency ng kaharian? The currency of the kingdom ay wala ng iba kundi faith. The currency of the kingdom is faith. Kaya kung meron kang faith, pwede mong ipagpalit yung faith na yun ng kahit ano. It may be healing, it may be miracle, it may be freedom, it may be joy, it may be anything. If you have faith, everything is possible to those who believe. Di mo siya'y katabi, may batas sa kaharian. At ano yung batas? Isa sa batas po doon is called the law of faith. Sabi mo sa iyong katabi, the law of faith. Tandaan po niyo yung sinabi ng Panginoon sa Hebrew 11:6, it is impossible to please God without faith. At pansinin po ninyo yung mga tao na nasa paligid niya, yung centurion, woman with an issue of blood, wala namang relasyon sa kanya yon. Pero dahil meron silang faith, nakuha nila ang gusto nilang makuha sa kingdom because of faith. Amen. Hello? Amen. At ito po yung ating pong pag-uusapan bago po tayo kumain ng hapunan. Alam mo, pagkakainan nakakangiti, di ba? Kasi wala ka naman ibang pwedeng ma-encourage kundi kain eh. Hallelujah. Praise God. Now, napaka-importante po nito. Maraming Kristiyano na po prostrate kay Lord sa salitang faith.
faith na nasa sayo ay hindi ka kayang isustain, ibig sabihin, yung faith na yan is fake. Because the Bible said, the just shall live. Hindi sinabing, the just shall beg. Sabi, the just shall live. I will say, you live by faith. Hindi ka tayo nagmamakaawa. We live by faith. Now, the dynamic of faith ng kingdom, once na naintindihan po natin itong dynamic ng faith, ito ang dahilan kung bakit nade-demonstrate mo ang kingdom na hindi nakikita. Amen. Amen. Now let's start. Bilisan na po natin kasi may kailan po ito. 30 minutes and 2 hours. 30 minutes lang po, pero 2 hours. Oh? Hallelujah. Di ba, Le? Di ba, Le? Habang nakikinig ka, nagugutom ka, di ba? Yes. Pagkatapos sumagutom, kainan ulit. Now, basahin po natin yung ating pong scripture. Now a certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. For she said, if I only touch his clothes, I shall be made well. Immediately, the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of the affliction. Sino nabasa itong scripture na ito paulit-ulit? Amen. Sino ito namangha dito sa babaeng ito na hinawakan lang yung damit ni Lord, gumaling siya? Amen. Hindi hinawakan yung katawan, damit lang. Amen. Pwede palang maging conduit o daluyan yung damit ng healing. Kaya nung panahon ni Pablo, yung apron niya, pinadala lang doon. Yung mga inaalihan ng demonyo, lumaya. Damit lang yon. Ibig sabihin, itong damit na ito, kayang mag-store ng anointing. Makinig ho kayo, sa panahon ni Elisha, nung patay na si Elisha, nalibig si Elisha, buto-buto na lang si Elisha. Nung merong inilibig na patay, gumulong yung patay sa bukas na libingan ni Elisha. Ang sabi ng Bible, dumikit yung patay sa buto ni Elisha. Ano nangyari? Muling nabuhay. Yun yung pang-labing-anim na himala na ginawa ni Elisha. Buto-buto na lang, bumubuhay pa ng patay. What a testimony. Ngayon mo saan ka makikita na nagmi-minister, buto na lang, bumubuhay pa ng patay. Ikaw meron kang laman, wala kang nagagawa. Amen. Sabi mo sa yung katabi, ito yung kingdom natin. Hallelujah! Palakpakan mo natin yung Diyos. Let us build our faith. Hallelujah! Allow the Spirit of God to give you a fresh manna, a fresh word. So that our faith will be elevated. Huwag mong hayaan na umuwi ka na hindi itinaas ng Diyos ang antas ng iyong pananampalataya ngayon. Hallelujah. Bakit isinulat itong mga kwento na ito? Hindi para magkaroon lang tayo ng kwento na binabasa. Hindi. Para i-reveal ang katotohanan sa ating kapanahunan upang kung ano ang nangyari sa kanila ay mangyari sa atin. Sabi po natin dito, 12 years na dinudugo itong babaeng ito. Ang tibay naman itong babaeng ito, 12 years na dinudugo. Ilang araw ho kayong nagme-mens ng mga babae? Matagal na 1 linggo, hindi mo ba? Yes. At hindi magandang pakiramdam yung dinudugo, correct? Ito, pero mo 12 years na dinudugo? Ilang napkin ang naubos nito? Kumira. Wala pang napkin mo, masador pa lang, nilalabhan pa lang yan. 12 years! Ang tibay yung ano itong babaeng ito.
sabi, and suffered many things from many doctors. Ibig sabihin ng babaeng ito, ang dami ng sinubukan na doktor. Sabi, and spent that she had and has no better. Sabihin, mayaman ang babaeng ito. At sabi nito, hindi gumaling pero na-worsen ang condition. At nung naubos ang pera niya, wala na lahat. Saka lang siya nakarinig kay Jesus. Alam mo, pagka wala ka ng pera, lahat pakikinggan mo na. Pero pag may pera ka, parang bingit. When she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Why? For she said, every say, for she said, merong lumalabas sa kanyang bibig. Sabi niya, if I only touch his clothes, I shall be made well. Sa kanyang imahinasyon, meron siyang hinahawakan. At ang hinahawakan niya sa kanyang imahinasyon, meron siyang isang tapos na larawan na nasa imahinasyon niya. Ano yun? Nahahawakan niya yung laylayan ng damit ni Lord. At doon sa imahinasyon na yun, sabi niya, pahawakan ko lang yan, kakaling ako. Amen. At ang sabi niya, immediately, pansinin ho ninyo ha, immediately, hindi kinabukasan, immediately. The fountain of her blood was dried up. And she felt in her body that she was healed of the affliction. Amen. What a testimony of this woman. And then, sabi niya, and Jesus immediately then, sabi niya, knowing in himself that power had gone out of him, turned around in the crowd and said, who touched my clothes? Paano niya naramdaman na may humipo sa kanyang damit? Alam mo, sabi niya mga disciple niya, sabi niya, but his disciples said to him, you see the multitude thronging you. Sinisiksik ka, Panginoon, nitong multitude. 5,000 yan, no? Kakakain, sumusunod, sinisiksik ka. Pagkatapos sasabihin mo, sinong humipo? Para bang hindi logical yung tanong ni Lord? Tama na naman itong tanong nitong mga disciple na ito. Sumisiksik sa katawan niya yung mga tao, and yet hindi niya maramdaman yung mga tao na yon. Pero yung humipo ng kanyang damit, hindi ng kanyang katawan, naramdaman niya. Ano sinasabi ni Lord sa mga apostol? Alam niyo, maraming humihipo sa aking katawan, pero wala akong maramdaman. Maraming nakikihipo sa church, pero walang maramdaman si Lord. Maraming nakiki-hallelujah, nakiki-amen, nakikikanta, nakikipalo, nakikipalakpak, pero walang maramdaman si Lord. Kami mo sa inyo katabi, may nararamdaman pa ba si Lord sa iyo? Sa sobrang familiar mo ng church service, hindi na maramdaman ni Lord ang passion mo, ang excitement mo. Nung bago-bago ka, sarado pa yung church, nandun ka na. Ngayon, magsasara na yung church, wala ka pa. Hallelujah. Diba? Tinalo pa tayo ng mga tao, yung mga young people na may passion sa laro, sa computer. Sarado pa yung computer shop. Andun na sila, nakapila. Tapos alauna na, alas 12 na. Hindi pa umaalis, nandun na sila, matutulog, nandun. Bakit? Ba't nagkaganon yung mga youth na yun? Na sobrang sa pagka-addict sa laro. Pero bakit tayong mga Kristiyano, hindi tayo naging addict sa presensya ng Diyos? Bakit parang nababawasan? Parang yung prophecy na maraming manlalamig, parang nangyayari. Yung sa'yo katabi, mag-ingat tayo. Bakit? Kasi baka maapektuhan tayo nito. Di ba? Nag-warning na si Lord. Nag-warning si Lord. Hindi para sabihin, kita mo, nag-prophecy si Lord na maraming manlalamig. Kaya normal lang na manlamig ako kasi nag-prophecy si Lord. Ganun ba yun? Di ba ang dapat? Kaya siya nag-prophecy, yung purpose nun, para warningan ka. Now, sabi niya rito,
But the woman, fearing and trembling, knowing what had happened to her, came and fell down before him and told him the whole truth. And he said, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace, be made whole. Be healed in your affliction." Amen. Hallelujah. What a wonderful story. Let us break it down para maintindihan po natin yung dynamic ng faith. Marami pong mga saints na frustrate sa faith dahil hindi nila makita yung manifestation nung kanilang ipinaglalaban na larawan na mangyari sa kanilang buhay, sa kanilang kapanahonan. Parang si Martha at Mary, nang hingi ng healing para kay Lazarus, hindi dumating si Lord sa kanilang panahon. Dumating si Lord, nakalibig na si Lazarus. Hello? Pero gumawa pa rin ng himala. Sabi nila Martha at Mary, "Lord, apat na araw na yan, nangangamoy na yan, nakalibing na yan." Sabi ni Lord, "Saan niyo ba inilibing ang inyong pananampalataya?" Bakit, Lord? Kahit na nangangamoy na yan, na inilibing ninyo, narito ako para buhayin ang iyong pananampalataya. Going to awaken your faith. I said God is going to awaken and resurrect your faith. And even your hope and your dreams na para bang nilet go mo na sa sobrang tagal ng panahon ng paghihintay mo para sumuko. Hindi ito yung panahon para ka sumuko. Ito ang panahon para lumaban. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, huwag mo isusuko ang laban. So, tingnan po natin yung dynamic ng faith. Anong kanyang unang nangyari? Share. Anong naririnig mo? Dapat mong marinig ang alin? Rema. Amen. Pag wala kang rema, wala kang pananampalatayang makukuha. So, kailangan ikaw ay merong genuine na marinig. Pag wala kang genuine na marinig na rema, walang pundasyon ang iyong pananampalataya. Are you here? She heard. Nakalagay doon sa Mark chapter 5:27, when she heard about Jesus. Alam nyo, dumating yung time na nawala na siyang gana sa mga doktor kasi na-worsen lang yung sitwasyon niya. Naubos na rin yung pera niya hanggang sa marami na siyang narinig na report about Jesus na bumuhay ng patay, nakaranas ng mga nalinis na mga ketongin na bulag na nakakita. Sa sobrang dami narinig niya, nabuhay ang pananampalataya, nakareceive ng rema. She heard. Faith comes by hearing and hearing the Rema Word of God. Kaya isang Rema na buhay na inilagay ng Diyos sa iyong puso, hallelujah, something will happen. Miracle will happen over your life. So makikita po natin, nakarinig siya. Now, the first foundation of faith is hearing the Rema or spoken Word of God. Romans 10:17 said, so that faith comes. Pansinin po ninyo, hindi sinabing yung faith pinoproduce. Ang faith ay dumarating. Everybody say, it comes. It comes. Hindi mo pwede magsimula ang faith sa'yo. Magsisimula ang faith sa'yo kapag ka nakarinig ka ng rema. Ano ang rema? Rema is a specific word given to a specific person to achieve specific goals of God. Halimbawa kay Peter. Sabi ni Peter, Lord, magsalita ka, papuntahin mo ako dyan. And then Jesus, the Logos, Christ, spoke a word to Peter. And he said, come. Yung salitang come is a spoken word given to a specific person, that is Peter. It was given in a specific time, doon sa boat. Correct? And that word caused Peter to walk above the water. Yung salitang come na yon is a rema. At yung rema na yon, hindi para sa lahat.
para lang kay Peter yun. Kaya kung ikaw ay makakarinig ng personal word, maraming mangyayaring mga imposibleng bagay sa iyong buhay. Yes, imagine si Peter, nakalakad dahil lang doon sa salitang word na come. Yes. Sino mo rito nakarinig na sa kanyang buhay na siya po ay may pinangahawakan na rema sa kanyang buhay? Nasa buhay. Yes. Alam niyo ho, ako po ay nasustain ng Panginoon. 57 years na ako ngayon. Up to now, I am sustained by the promise of God. John 15:16. Nung 13 years old ako, high school ako, ang sabi ng Panginoon sa akin dun sa word na yun, you have not chosen me, but I have chosen you to go and bear much fruit, and that your fruit will last and remain. That whatever you ask in my Father's name, I will give it to you. Yung word na yun is my calling verse. Because of that word, maraming himala ang ginawa sa akin ng verse na yun. Hanggang ngayon, narinig ko kayo, hanggang ngayon, sinusustain ako ng Rema word na yan. Alam niyo, nung magpo-full time ako, minsan ang tanong sa akin, Pastor, paano ka mabubuhay? Alam niyo yung mga normal na tanong na gano'n, paano mo bubuhayin ang sarili mo? Wala kang trabaho, wala kang ganito, wala kang ganyan. At nung nagpe-pray na po kami, meron po ka-prayer doon sa Word of Hope, ka-partner. Nakita niya isang malaking tinapay, hawak-hawak ng isang malaking kamay, tapos inaalok doon sa kasing liit na tuldok na langgam. Pero yung langgam na yun, tao. Pero ang size niya kasing liit ng langgam. Imagine, laki ng tinapay, laki ng kamay. Naka-offer doon sa langgam. Yung tao na yun, walang iba kundi ako. Kasi ang tanong ko, paano ako mabubuhay? Nung pinakitaan ako ng vision, ayan, sige, busin mo. Alam mo, simpleng vision lang ng gano'n. Tinanggal yung takot mo na hindi ka yung takot na magutom, takot na mawala, takot. Lahat ng takot mo, inalsa. Dahil lang doon. Makinig ko kayo, ang kabaliktaran ng pananampalataya is not doubt. The opposite of faith is not doubt. The opposite of faith is fear. And doubt is the evidence of fear. Hello? Kaya pag meron kang duda, meron kang kinakatakutan. Hello? So, then faith comes by hearing, and hearing what? The Word of God. Number 2, she what? She imagines. Ano sinabi niya? Ano yung nasa kanyang imahinasyon? If I only may touch His clothes, I shall be made well. Wow. May tama niya. Bago niya mahawakan si Jesus sa kanyang laylayan, sa kanyang imahinasyon, nahawakan na niya siya. Amen. So, ibig sabihin, matapos kang makarinig ng rema, yung pong rema ay magke-create ng picture of faith. At yun po yung tinatawag na imagination. Hello? Nakinig po kayo. Imposibleng si Abraham magkaanak dahil matanda na siya. Imposibleng magkaanak si Sarah dahil siya ay baog. Correct? So, dalawang dahilan para hindi mo paniwalaan ang Diyos. Ano yun? Baog si Sarah, matanda ka na, kaya yung salitang gagawin kitang ama ng maraming bansa. I will make you a father of many nations. Nung nagsalita si Lord ng ganyan, pumasok ang proseso ng pananampalataya, yung dynamic ng faith. Sabi niya, Lord, matanda na ako. Pero sabi ni Lord, hindi si Eleazar ang magmamana, hindi ang servant mo ang magmamana. Ang tagapagmana mo, lalabas sa iyo. Sabi mo sa iyo, katabi, lalabas sa iyo. Lalabas sa iyo. Ang healing, lalabas sa iyo. Ang miracle, lalabas sa iyo.
Praise God. So makikita po natin, tinuruan ng Panginoon si Abraham paano tumubo yung pananampalataya na ito at para mag-manifest sa physical. Pinalabas si Abraham sa kanyang tent at sinimulan niyang magbilang ng bituin. Abraham, bilangin mo ang bituin. Anong purpose ni Lord doon? Para ba magbilang lang at pagurin si Abraham kabibilang ng bituin? Hindi. Ang tinuturo ng Panginoon kay Abraham at that time, tinutulungan ng Panginoon si Abraham na mapicture sa kanyang imagination yung kanyang life. Makinig ko kayo. Kapag hindi mo makita ang larawan ng iyong pananampalataya sa iyong imahinasyon, walang magmamanifest. Ano man yun, larawan ng healing, larawan ng miracle, walang magmamanifest. Kailangan clear picture yung imahinasyon na yon na produce ng rema. Amen. Amen. Kaya pati pangalan ni Abram at ni Sarai, pinalitan. Para ano? Mapaalalahanan sila ng pangako ng Diyos. Kaya pag nagtatawagan sila na, Abraham, kain na! Ano ibig sabihin ng Abraham? Father of many nations! Father of many nations, kain na! Nasasabihin naman ni Abraham, ni Sarah, andyan na, Sarah, mother of many nations, pero baog siya. Pero doon sa pangalan na tawagan nila, merong nai-stir up na larawan sa kanilang imaginasyon. May nagpo-fuel at nagpapatatag doon sa substansya, sa substance ng kanilang faith. The picture and the substance of your faith is in the area of imagination. Amen. Hallelujah. Kaya kapag hindi clear picture ang nasa iyong imahinasyon, walang ma-print out si Lord. Kaya it took 25 years na dinivelop yung pong picture na yun, na solid na picture, until what? The Word of God said. The Word of God said, until Abraham believed God. When that thing happened, solid na yung larawan ng picture na yun. Pinaniwalaan na siya. Pinaniwalaan na niya ang Panginoon na talagang kung anong sinabi niya, yun ang mangyayari. Amen. Praise God. Naintindihan ko ninyo? So, anong unang ginawa ng babae? She heard. And then, number 2, she imagined. Ano ang nasa iyong imahinasyon? Kapag nagsasalita ang Diyos sa iyo, whether it is healing, whether it is a miracle, whether it is provision, ano ang responsibility mo? Dapat makapture mo ang larawan ng kanyang sinasabi. Ulitin mo sa ikatabi, dapat makapture mo ang larawan ng sinasabi ng Diyos sa iyo. Pansinin ko ninyo ito. The seed of your future is in your imagination. Proverbs 23 verse 7, as he thinks in his heart, so is he. Bakit as he thinks? Dapat, kung thinking yan, dapat ang kasunod mind. Hindi sinabing as he thinks in his mind. Hindi, as he thinks in his heart. Ang tinutukoy na heart po dito is the eye of your imagination. Kung ano ang nasa iyong imahinasyon, yun ang mangyayari. Amen. Alam niyo po, meron pong isang sikat na soccer. Bago po siya maging champion, ang ginagawa niya po araw-araw, merong isang sikat na soccer sa Brazil. Nagpa-picture siya ng human size na picture. Pagkatapos, kinakop niya yung kanyang picture ng mukha. Tapos yung mukha ng tunay na champion na soccer, kinakop niya rin. Ang ipinalit niya, yung kanyang mukha doon. Tapos inilagay niya po doon sa hagdanan nila. Bago siya mag-practice, ihinto siya sa hagdanan na tinitignan niya yung picture na yun. Yan, halimbawa sinabi, yan si Milan. Yan ang champion ng soccer. Saka po siya pupunta sa field para maglaro at mag-exercise ng soccer. Araw-araw,
pagpupunta siya sa field, ihinto muna siya doon. Yan si Milan, champion ng soccer. You know what happened? After many years, 2 to 3 years, naging champion po siya. Hindi mo sa'yo katabi, ano ang nasa iyong imahinasyon? Hello? That's the reason why meditation of the word involves imagination. Everybody say, meditation involves imagination. Meditation involves imagination. Nalala yung sinabi ng Panginoon, meditate my word day and night. No. Paano nagme-meditate si Abraham ng word day and night? Pagdating ng gabi, binibilang niya yung stars. Pagdating ng umaga, binibilang niya yung buhangin. Yes. Day and night. Hanggang sa na-develop ang klarong picture ng pananampalataya ni Abraham. Hello? So, makikita po natin. Ituloy mo natin. So, si Jacob, naalala po ba niyo si Jacob nagtrabaho kay Laban? Yes. Correct? 14 years siya nagtatrabaho, naghihirap siya, naiisahan siya ni Laban. Tapos isang araw sabi niya kay Lord, Lord, hirap na ako. Pero itong biyanang ko to, dinadaya ako. Laging pinapalitan ng aking sweldo. Hello? And then, nanaginip po, binigyan ng panaginip si Jacob ni Lord. Ano yun? Nakapanaginip siya ng hayop na batik-batik. Hello? Yes. So, binigyan ng strategy ni Lord si Jacob kung paano yayaman. Isang panaginip na baliktad ang pangyayari. Paano nga baliktad? Ang sabi ni Jacob sa kanyang biyanan, pwede ho ba mag-usap tayo? Sige po. Ano pag-usapan natin? Pwede ho ba yung sweldo ko ganito? Pag merong nanganak na batik-batik, doon sa inaalagaan kong pure, na walang batik-batik, na hayop. Pag sila'y nanganak ng batik-batik, pwede ba yun na yung sweldo ko? Sabi ni Laban, niloloko na nito yung sarili niya. Sige! Di ba? Yun yung kwento, di ba? And then, nag-travel sila ng 2 to 3 days para hindi masabi ni Laban na nagnakaw siya ng hayop na palahian yung kanyang inaalagaan ng batik-batik. So, anong ginawa ni Jacob? Jacob fabricated an artificial imagination for the animal to burn out the spotted and speckled goat. Bakit siya gumawa ng fabricated or artificial imagination? Kasi walang kakayahan ang mga hayop na mag-imagine. Tao lang. Yes. Sabi mo sa'yo katabi. Nakikinig ka ba? Ito po yung panaginip. Genesis 30, verse 32. Every dark-colored lamb and every spotted or speckled goat, they will be my wages. So ano pong nangyari? Kapag ka magme-mating ang mga goat na malalakas, ang gagawin niya, ilalagay niya yung nakakross na kahoy na almond na binalatan niya, kasi yung almond na yun, pagka binalatan mo, punong-puno ng batik-batik yung kanyang balat. Kapag kayon ay pinag-cross niya ganyan, pagka nagme-mate sila, sa kanya itinatapat doon sa mga mata ng mga hayop na yon. Kaya ang nangyayari na paglilihian yung batik-batik na yon habang nag-i-intimacy yung hayop na yon. Kaya ang nangyari, nung nabuntis, ang lumabas ay batik-batik at doon nagsimulang dumami ang hayop ni Jacob. Kaya paglabas ni Jacob, mas mayaman pa siya kay Laban.
So makikita po natin dito, faith is what? The maximum use of God-given imagination. Hallelujah! Nasa ng substance, nasa ng bigat, nasa ng substance ng iyong pananampalataya, nandoon sa imagination. Hello? Sino rito nakakasunod? So, ano nangyari? Unang step, she heard. Second step, she imagined. So, merong nai-imagine, napipicture. Ito po yung detalye sa chapter 30, verse 37. Jacob, however, took a fresh cut of branch from poplar, almond, and plane trees, and made white stripe on them, made peeling bark and exposing the white inner wood of the branches. Then he placed the peeled branches in all the watering trough, so that they would be directly in front of the flocks. When they came to drink, when the flocks were in heat and came to drink, they mated in front of the branches, and they bore young that were streaked and speckled and spotted. Makinig ko kayo. Makinig ko kayo. Sabi mo sa inyo katabi, ready ka na ba? Okay, makinig kayo. Kung sa hayop nangyari, nanganak, bakit hindi pwedeng mangyari at maipanganak ang kalooban ng Panginoon na meron kang built-in imagination? Amen. Ang nasa sa iyong imagination is authenticated, hindi fabricated. Yes. Alam nyo, kung normal na anak lang, ang anak lalabas dapat ng 9 na buwan. Pero lumabas si Isaac after 25 years. Bakit 25? Ang tagal naman lumabas yan. 9 na buwan, lapat-lapat, dapat lang yan. Bakit 25 years? 25 years, 75 years, nangako ang Diyos. 25 years, dumating si Isaac. Bakit? Kasi nakikipaglaban pa si Abraham sa boses ng pagkabaog ng kanyang asawa at sa boses ng kanyang katandaan kung mga anak ba talaga siya. Hanggang sa tumindi ang kanyang pananampalataya at sabi ng word, and Abraham believed God. After 25 years, dumating si Isaac. Ganoon niluto ng Diyos sa imahinasyon ni Abraham yung mapiprint out at magmamanifest na pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Hanggang araw-araw, gabi-gabi, pagdating ng gabi, salamat sa lahi ko. Pagdating ng umaga, thank you Lord, salamat sa lahi ko. 25 years, salamat sa lahi ko. He meditate the word day and night. When you meditate the word day and night, hallelujah, what will happen? For sure, Joshua 1:8, you will have a good success. Yeah. Palakpakan mo na lang. Hallelujah. Sabihin mo sa iyo katabi, tiyagaan mo lang. Iba kasi, gusto madalian. Tiyagaan mo. Habang tinatiyagaan mo, habang tinatiyagaan mo, ang nag-gain naman ng Panginoon is yung character development sa'yo. Ano mapapala ni Lord kung magkaroon ka ng himala? Kaya niyang gawin anytime yan. Kaso, gusto niya, habang inaantay mo yan, merong nade-develop na character sa'yo. Hello? Yumaman ka na, may sumay ka naman. Nagkakotse ka, yumabang ka naman. Eh di ba mas masarap yung nagkaroon ka ng kotse, pero na-develop mo na ang karakter mo. Kahit na magkaroon ka ng Mercedes-Benz, hindi, yung ugali mo, yung karakter mo, ginuglorify mo pa rin ang Panginoon. Hindi yung nakarating ka lang ng Saudi Arabia, pagbalik mo, hindi mo nakilala yung kaibigan mo. Hindi mo Saudi Arabia lang narating mo, dami mo nakalimutan tao. Hindi ka pa nakakarating ng langit. Saudi Arabia pa lang. Meron ba tayong ganang klaseng istorya ng buhay? Meron.
10 taon sa Amerika, yumaman, pagbalik, English na siya. Hindi niya nakilala yung kapitbahay niya. Uy, ako si ano, ako kababata. Who are you? Meron ganun klaseng mga, meron ganun klaseng kwento di ba? Yumaman lang, nakalimutan ka. Nakatungtong lang sa Amerika, nakalimutan ka. Hindi langit, hindi pa langit ang narating nyo, Amerika lang. Praise God. Pansinin po ninyo, kung yung hayop nag-work out, may nangyaring manifestation sa hayop, pero ang ginamit lang ni Jacob is a fabricated imagination. How much more when you and I have built-in imagination and it be stirred up by the power of the Rhema Word of God? So paano magmamanifest ang healing? Paano magmamanifest ang miracle? You need a Rhema to stir up your logismos, your imagination. Para gatungan ang iyong imahinasyon ng legitimate na Word of God. Makinig ko kayo mga kapatid. Ginagaya tayo ng New Age. Mabilis silang pumick up. Mabilis silang mag-apply ng ganitong principle. Anong ina-apply nila? Ang tawag nila doon is the law of attraction. Mag-isip ka lang na mag-isip ng pulang kotse na gusto mo. In 6 months time, kahit 7 months time, hanggang sa dumating. Pero pinapaganda pa rin niya ay yung imagination. Kaya lang, nagkakaroon ka ng mga bagay na ganito, pero wala kang relasyon sa Diyos. Yun ang pagkakaiba nun. Pero parehas lang ang resulta. Makukuha mo ang manifestation sa law of attraction at sa imagination na pinuproduce ng alin? Ng Rhema Word of God. Amen. Ang danger sa law of attraction, nagiging Diyos ka. Amen. Kaya ang bilis pumick up ng mga tao sa mundo. Nasa atin ang genuine. Sila nang gagaya lang. Kaya magtataka, ba't mabilis silang yumaman? Tayo naghihirap kasi ang bagal natin. Sabi mo sa yung katabi, na-pick up mo ba? Kasi sabi ni Lord, hanggang kailan ko kayo makakasama? Tagal na natin nagsasama-sama, hindi pa rin yung ma-pick up. Sa totoo lang po mga kapatid, sino rito naiintindihan namin usapan natin? Kasi pag mamaya nakiki-amen ka lang. Pag uwi mo sa inyong bahay, bakit gumawa ka ng action plan? Tingnan mo kagad. Kung wala kang Rhema, maka-breakthrough ka kagad. Pumasok ka sa fasting, pumasok ka sa worship, pumasok ka sa prayer, pumasok ka sa meditation, hanggang magkaroon ka ng Rhema. Yes. At pagka nagkaroon ka ng Rhema, start imagining. Panaginipan mo yun. Tingnan mo yung picture. Create a picture based on what God has said to you. Create a clear picture. Build it. Hayaan mo yung architectural imagination mo, maguhit yung sinasabi ng Diyos na yun. Hanggang sa maging clear picture, hanggang sa mag-dominate ang inner being mo, hanggang sa lumalabas na sa bibig mo, yung nandun sa utak mo. Hanggang sa mag-create na yung desire. Hanggang sa maramdaman mo na. Hello? Amen. So, Jeremiah 1:11. Basahin po natin ang sinabi niya. Moreover, anong dumating kay Jeremiah? The word of the Lord came to me, saying, Jeremiah, what do you see? Bakit ganoon? Bakit sinasabi, what do you see? Word lang ang dumating, tapos sinasabi niya, what do you see? Bakit? Ano ba dapat kong makita? Sinasabi rito ni Lord, Jeremiah, sabi niya rito, what do you see? Ano what do you see? What can you see in my word? What can you see in your imagination? What can you see? And then I said, I see a branch or shoot of an almond tree. Yun yung ginamit ni Jacob. Yung almond tree na yun na pinag-cross niya. The emblem of alertness and activity blossoming in the late winter. Verse 12. Then said, Lord,
You have seen well. So, ibig sabihin, hindi mo lang basta dapat makita. Kaya nga, makita mo ito klarong-klaro. You got to see it well. Sabihin mo sa iyong katabi, you got to see it well. Everybody say, you got to see it well. Ibig sabihin, clear crystal. Yung nakikita mo na sinabi ng Diyos sa'yo. Walang blurred. Klarong-klaro. Alam niyo si Paul Yonggi Cho. Meron po siyang pinag-pray sa ospital. Alam niyo sinabi ni Paul Yonggi Cho, siya po yung author ng fourth dimension. Tayo po sa mundo, nabuhay tayo sa 3 dimension. The height, the length, the width. Yung fourth dimension, yung po yung depth. Spiritual, yung lalim. Meron po siyang pinag-pray na isang may sakit. Doon sa prayer niya sa may sakit, meron po siyang pinagkaisahan. Ipag-pray kita, ginang, pero may condition. Ano po yun? Gusto ko, habang pinabago kita ipag-pray, gusto kong tignan mo muna ang sarili mo sa iyong imahinasyon na ikaw ay naglalakad pa uwi. Nandun siya sa bed. Kaya mo bang makita sa iyong imahinasyon na ikaw ay naglalakad pa uwi? Sinubukan niya. Sabi niya kay Dr. kay Paul Yonggi Cho, yes, Pastor. Mag-agree ako sa iyo. Sige, nakita mo na ba yung sarili mo? Naglalakad ka pa uwi? Opo, nakikita ko na sa aking imahinasyon. Naglalakad ako pa uwi. O sige, mananalangin na ako. At ito yung ganyang prayer. Holy Spirit, nakita mo na yung picture sa kanyang imahinasyon. Start breathing. Breath upon that picture. And let that picture come to pass. After 1 week, umuwi na, gumaling yung may sakit na yon, naglakad siya pa uwi. Ano nangyayari sa iyong imahinasyon? Ano ang clear picture na nasa iyong imahinasyon na? Hello? Anong tingin mo sa sarili mo? Kung ang tingin mo sa sarili mo para kang talunan, huwag kang magtaka kung bakit hindi ka nananalo sa buhay. Pag kinumusta ka, lagi mo sinasabi, eto, wala pa rin pagbabago, mahirap pa rin. Huwag kang magtaka kung bakit mahirap ka at hindi kayo maya. Kaya pagka sinasabi mo, eto, mahirap pa rin kami, sasabihin ng kaaway siya, Amen, mahirap ka, Amen. Naalala niyo yung imahinasyon ni Caleb at Joshua patungkol sa higante? Moses, lusubin na natin yan! Kaya-kaya natin yan! Pero yung 10 tao na imahinasyon nila, iba ang imahinasyon nila. Sabi nila, Moses, di natin kaya. Higante sila. Grasshopper lang tayo. Ganito ang aming picture dyan. Higante sila, grasshopper tayo. Kaya kapag ang tingin mo sa sarili mo, grasshopper, sasabihin sa iyo ng kaaway, Amen! Manatili kang ganyan ha! Ganyan lang ang mentality mo. Grasshopper ka lang. Wala kang kakayahang manalo sa buhay na ito. Grasshopper ka lang. Amen! Grasshopper ka lang! Sino nakapasok sa promised land? Yung merong magandang imahinasyon o yung pangit? Sino hindi nakapasok? Yung hindi nakapasok, yung may pangit na imahinasyon. Hindi sinamahan ng Diyos yun. Pero yung dalawa na sinabi, lusubin na natin ito! Kaya-kaya natin ito! Sila yung nakapasok. Amen. Paano mo mapapasok ang pangako ng Diyos sa'yo? Anong klaseng imahinasyon ang pwedeng makapag-attract sa Diyos para mangyari ang himala na inaasahan mo? Amen. Sige, mag-isip ka ng malalim niya. Guys ka? Tutuloy ba namin, no? Yes. Kasi ako, gusto kong magpakiya. Kung gusto mong, papagod ka sa pakikinig sa akin. Tuloy mo nakapuwalan niya, wala nang ginagawa. Ikaw napapagod. Hallelujah. So, tingnan po natin, ang sinabi nila, you have seen well. Ano sabi ni Lord? Dahil nakita mo yan sa iyong imahinasyon. Ano sabi ni Lord? I am alert, I am active, I am watching over my work to perform it in your behalf.
Ano ba sinabi ng Diyos sa'yo? Ano ba sinasabi ng Diyos sa'yo? Hallelujah. Tandaan po ninyo, when God wants to do something in your life, God will give you a word. Amen. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was God. And the Word will become flesh. Meaning to say, it will manifest. The Word will never remain a word. The Word will become flesh. Amen. Meaning to say, it will manifest in your life. Yes. Hallelujah. Amen. Yes. Alam niyo, pag nasa mall ako, binabasa ko yung mga advertisement ng mga nandoon. Sa Robinson lang, meron akong nakita mga prophecy. Nakalagay doon, the feast is coming. Buti pa ito, may mga prophetic word itong mga... Pero Vikings lang yan, restaurant Viking, yung eat all you can. Pero nakalagay, the feast is coming. Dapat kami nagsasalita nito eh. Kasi meron talagang dulang na kinihahanda sila sa atin eh. Para bang bakit sila, may mga word of excitement sila. Pero bakit yung church, ba't parang nalulungkot? Hallelujah. Ito yung pangatlo. Fight the enemy of your faith. Alam ba ninyo, pag nagsimula kang manampalataya kay Lord, merong opposition. Yes. Alam niyo, nung ako po ay nakatanggap ng unang sasakyan, galing po ako sa isang prayer meeting. Maraming nag-i-invite sa akin during that time, during 90s. Nakasabit ako sa jeep. Nandito yung Bible ko. Nakasabit ako sa jeep. Kinakausap ko sila habang nakasabit ako sa jeep. Sino ito naranasan yung sumabit sa jeep? Si Honey ba, sumabit ka sa jeep? Paano ang sabit mo? Ganon. Kasi medyo maliit eh. Pag ako, ganon. Siguro ikaw ganon ka. Si Brother Ray siguro pag sumabit sa jeep, hanggang dito niya lang yun, balik parang ka. Ako sakto lang, kaya kinakausap ko sila. Sabi ko lang, ang daming nag-i-invite sa akin, kaya lang matraffic talaga. Hindi ako makapagsabing darating ako dyan, ganitong oras, depende sa traffic at sa jeep. Siguro pag meron akong sarili sasakyan, pwede kong dumating ng maaga. Pwede mo ba akong bigyan ng jeep? Hindi ako nangingi ng kotse. Ang hiningi ko yung jeep, yung owner type jeep, yung gawang Cavite. Yung panahon ni Fernando po, yun yung mga ginagamit ng mga pulis. Pag meron kang jeep nung during that time, medyo iba ang dating mo. Para kang pulis, kahit hindi ka pulis. No? Bakit jeep? Kasi ayaw kong maghugas ng kotse. Pangalawa, nasa kainta tayo. Minsan, maraming baha. Madaling mabulok. Pangatlo, hindi ko magagamit panghakot ng mga silya yan. Pangalawa, hindi ko mahakot yung mga tao. Mas maraming sakay ang jeep. Minsan yung jeep nung yun, nakapag 15 na katao. Kasama bata. Kaya nung pumarada ako sa Talusya, natawa yung security, dami niya pala dyan. Daig kayong kotse. Ang daming napuntahan ng gym na yun. Mindoro, Batangas, Zambales, Bulacan. Alam niyo po, bago dumating sa akin yung jeep na yun, nandun yun, Lord, pwede ba ako makahingi ng jeep? Alam niyo, binigay sa akin ng Panginoon na, Rema, sabi niya, receive it. No, sinabi niya, receive it, granted, receive it. Para akong binato ng joy. Yung bang nakaramdam ako ng matinding galak, na hindi mo maintindihan yung galak na yun. Hanggang sa sinabi ko sa asawa ko, binigyan ako ni Lord ng jeep. Tapos tinag-testify ko dun sa mga kaibigan ko, oy, binigyan ako ni Lord ng jeep. Nasabi na, nasaan yung jeep? Kung mismo tatanong sila sa termino ng tao, nasaan yung jeep? Sabi ko, nasa loob ko, lumalaki. Lumalaki yung jeep sa loob ko. Naiisip ko, minsan napapanaginipan ko, ang nakikita ko, isang dire-diretsong daan na umaandar.
na nakasakay ako doon sa jeep. Hanggang sa 1 buwan, after 1 month, may tumawag po sa akin. Sabi niya, Pastor Rene, punta ka rito sa Parañaque. Bakit ho? Tanggapin mo itong 80,000 pambili ng jeep. Praise God. Nung nag-manifest yung jeep na yun, after 1 month, hallelujah, hindi ko makalimutan yung incident na yun. Paano mag-withdraw sa invisible realm ng mga bagay na kailangan ko dito sa lupa. Tinandaan ko ngayon yun. And then, nung nag-enjoy ko na yung jeep na yan, hallelujah, matraffic talaga. Sabi ko, Lord, pwede ba bigyan mo ko ng motor? Pwede ba bigyan mo ko ng motor para mabilis ako makapunta talaga doon sa pupunta ko? Kasi sa sobrang traffic. Hallelujah. Binigyan. Sabi niya. Pero this time, hindi naman word ang dumating sa akin. Nag-flash sa isang picture, pulang motor, Honda. And then, alam niyo po nangyari? After 1 month na naman, may tumawag sa akin. Sabi sa akin, Pastor Rene po ba to? Opo. Sino to? Si sister ganito ganyan sa Mindanao. Oh, ba't ka na patawag, sister? Hindi, Pastor, kasi dito, merong gustong magpabigay ng motor. Teka lang, sister, ha? Huwag mo munang sasabihin, pag yan hindi kulay pula na Honda, hindi sa akin yan. Ibigay mo na lang dyan. Tapos sumagot, sabi, Pastor, paano mo nalaman? Kulay pula ito, tsaka Honda. O, akin na yan, padala mo na rin. Nagkaroon ako ng motor! Hallelujah! Alam niyo, ganun lang pala kadali. Alam niyo, magbibigay si Lord sa iyo ng rema, tapos aantayin mo mag-incubate sa loob mo. Pinipicturize mo yung kanyang sinabi. And then something happened pagka nagkaroon na ng due date na kailangan na mag-manifest sa physical, darating sa physical. Hallelujah. Praise God. Kaya ang prayer ko po, bago matapos ang session natin na ito, ang prayer ko po ay bigyan ka ng rema ni Lord. Amen! Ano? Rema na panghahawakan mo at aalagaan mo hanggang sa mag-manifest ito sa buhay mo. Eto na siya! Hallelujah! So, ano dapat mong gawin? Sabi ito, keep guard your heart. Ingatan mo, guardyahan mo kung ano tiniposito ng Panginoon sa iyo. Why? With all vigilance above all that you guard, or out of it shall springs life. Amen. Ano ba sabi niya? The opposite of faith is what? Fear. And doubt is the evidence of fear. Praise God. Ano sinabi ng 1 Timothy 6:12? Fight the good fight of what? Faith. And what? Take hold of what? The eternal life to which you are called when you made your good confession in the presence of many witnesses, in the sight of God who gives life to everything. Pansinin po ninyo, in the sight of God who gives life to everything. Yung picture na nasa yung imagination, ang Diyos lamang ang makakapagbigay ng buhay na yun. Pero paano siya magbibigay ng buhay na yun kung wala namang picture ang iyong imagination? Anong ipiprint out niya? Alam mo doon sa computer, kung ano nasa monitor, pag print mo yun, pinindot mo yung print, yun yung mapiprint out. Ano ang nasa picture ng iyong imagination? Ano yung picture na nasa monitor ng imagination mo? Para pag pinindot ni Lord yung manifestation, yun ang lalabas sa buhay mo. Yes. Paano may lalabas? Wala ka namang rema. Paano kang walang rema? Hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nakikinig ng Word. Sabihin mo sa iyong katabi, sipagan mong makinig. Dahil pag wala kang sipag, hindi ka makaka-capture o makakatanggap ng rema
Pag hindi ka nakatanggap ng rema, walang mabubuhay na pananampalataya. Pag walang pananampalataya, you cannot please God. Walang divine exchange. Hello? Meron kang dapat labanan. Fight the good fight of faith. Timothy, my son, I give you this instruction in keeping with the prophecy once made about you. Ano yan? So that by following them, you may fight the good fight, holding on to faith. Everybody say, holding on to faith. Holding on to faith. Hanggang sa ano? Hanggang sa mag-manifest. Why? You got to have what? Good conscience. Why? Because some had rejected this, so have a shipwreck of their faith. Anong shipwreck ng kanilang faith? Ibig sabihin, na-abort. Hindi nakarating sa fulfillment yung kanilang faith na shipwreck. Bakit? Kasi ni-reject yung faith. Ni-reject. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, hold on to faith. Hold on to faith. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong isuko ang laban. Sino dito excited? Yes! Meron ba bang nauunawaan niya? Parang sa loob mo, parang may lumalaking higante ngayon. Nakikita mo, parang tumatapang ka ng tumatapang ngayon. Hallelujah. Now, let's go on. Malapit na po tayo. Nakakatapos na tayo ng 30 minutes, di ba? 2 hours na lang. Okay. Number 4, you need to call out what is in your imagination. Sabi mo sa iyong katabi, tawagin mo. Okay, makinig kayo mga kapatid. When the Lord called out light, God said, let there be light. And there was light. Bago niya tawagin yung liwanag, sa kanyang imahinasyon, tapos na ang picture ng liwanag. Ganun po ang Panginoon. Eto ha, eto. Nakikita po niyo itong mic na to. Sino nakakita nito? Are? Tanggalin ko. Kita niyo yung mic na to? Okay. Bago niyo makita itong mic na ito, na gray, bago niyo mo ito makita, sa physical, nakita na po ito ng designer sa kanyang imaginasyon. Bago lumabas sa physical. At lahat ng klase ng success ng isang business, bago siya dumating sa success ng kanyang business, nakita na niya ito. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, the seed of your future is in your imagination. Hello? Sino rito ang mahilig mag-daydreaming? Yung nakatulalahan ganyan, meron kang pinapanood. Tapos nakangiti. Hindi ha? Para sa iyo, totoo yung tapos ginagano ko ng kaibigan mo, parang wala ka nakikita. Kasi nasa ibang mundo ka. And that is what called conscious reality. Yun yung nagdi-define ng reality. Amen. So, you need to what? To call out what is in your imagination. Ano sinabi nitong babaeng ito? Sabi ng Romans 10 verse 10, it is with your heart that you believe and justify, and it is with your mouth that you confess and you are saved. It is your mouth that you confess that you are saved. It is with your mouth that you confess that you are healed. It is your mouth that you confess you prospered, you're provided. It is in your mouth that you confess that you become strong. It is with your mouth that you... Hallelujah! Hallelujah. Kahapon ang topic natin, spiritual landscaping. Na kayang mabago ang iyong sitwasyon ng mga words na lumatatas sa iyong bibig. The Bible said, if you could say to this mountain, move. If you believe it, it will move. It's with your mouth. Nasaan ang healing mo? Your mouth. Nasaan ang miracle mo? Kaya yung pong ating Panginoon,
Wala siyang dala-dalang pera sa bulsa, pero yung credit card niya nasa bibig. Pag nagsalita siya, isuswipe niya lang yung credit card niya. Peter, pumunta ka doon, manghuli ka ng isda. May mahuhuli ka. Yung una mo mahuhuli, buka mong bibig. Sinuwipe niya lang yung credit card niya. Merong coins. Sabi niya sa puno, mula ngayon, wala nang kakain ng bunga mo. Sinuwipe niya yung credit card niya. Kinabukasan, tuyo yung puno. So, nasan yung kanyang resources? Sa bibig. Nasaan ang yung himala? Ganda natin yan. Sino dito makikipaglaban sa boxing, tapos ang nasa utak niya, meron siyang imahinasyon ng talo, nang umakyat pa sa ring, ha? Naku, talo ko rin. Palagi mo mananalo, kasi sa loob ka pala, meron ka ng mentalidad na pagkatalo, mag-expect kang manalo. No, makinig ko kayo. Ano sinabi ng Panginoon patungkol sa iyong identity? The Bible said in the book of Romans, you are more than conquerors. Ano sinabi ng Philippians 4:13? I can do all things through Christ who strengthens me. Ano sinabi sa Philippians 4:19? My God shall supply all of your need according to His riches in glory in Christ Jesus. That word can bring out a manifestation. Kaya pinameditate ni Lord ang kanyang word. Ang sabi niya, huwag lalayo ang aking word sa iyong labi. Bagkos ito'y iyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Upang ito ay malakaran mo at maobserbahan mo. Saan mo maoobserbahan? Sa iyong imagination. You observe it in your imagination. Then, you will have what? Good success. Praise God. Hebrews 10:23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is what? Faithful. Makinig ko kayo mga kapatid. Sabi ng Panginoon, I am not a man that should lie. Kapag nagsalita at nangako ang Diyos sa'yo, panghawakan mo. Bakit? Siguradong mangyayari. Walang talo kapag ka nagsalita ang Diyos sa buhay mo. Sigurado at ginagarantiyan ng Diyos ang iyong victory the moment you receive word from God. Kaya isa sa focus mo, paano ka makakatanggap ng rema? Huwag kang titigil sa prayer, huwag kang titigil sa word, hanggang sa makatanggap ka ng isang deklarasyon mula sa bibig ng Diyos. Amen? Praise God. Romans 4:17, anong nangyari kay Abraham? Pansinin po ninyo, it is written. Ano yung nasulat patungkol kay Abraham? Ano ba yung nasulat? Basahin natin. Ano sinabi ni Lord? I have what? Made you a father of? Ano sinabi ng statement? I have what? Anong tense yan? Anong tense? I have made you. It's already what? Past tense. Ibig sabihin nun, tapos na. Ibig sabihin, bago pa dumating si Isaac, hindi yung pagdating ni Isaac ang confirmation na siya ay tatay na. Dito, wala pa si Isaac, tatay na siya. Yun po yung nasa imaginasyon ng Diyos. Kaya nung nagsasalita si Lord kay Abraham, ikaw ay tatay ng maraming bansa. Ano yun? He is what? Our Father. Why? In the sight of God. Sa mata ng Diyos. Amen. Maaring sa mata ng tao, mga baliw itong mga taong to. Tatawagan ng Mother of Meditation, Father of Meditation, iba mo naman siya, matanda na siya. Kung pakikinggan mo ang kanilang sinasabi at ang kanilang opinyon, maaring pwede kang magduda, pero yung sinabi ng Panginoon hindi nakabase sa obserbasyon ng kanilang mga mata. Because what God said, it is finished in the sight of God. Amen. Sa mata ng Diyos.
Kaya pag nagsalita si Lord sa'yo, hindi siya nagsasalita ng mangyayari pa lang. Magsasabi sa'yo si Lord ng isang tapos na bagay. Amen. Hallelujah. Kaya kapag si Lord nagsalita sa'yo, panghawakan mo. Bakit? Tapos na yan. Yung iba parang hindi makapaniwala. Bola yan at naikipas ko rin. Hindi, pinapabasa ko lang sa inyo yung word. Nangyari na ito eh. Hindi ba mas madaling paniwalaan yung nangyari kaysa mangyayari pa lang? Amen. Ba't hindi kayo maka-amen? Ano? Alam niyo ba si Mary? Di ba? Nagtanong. Kasi nabigla siya dun sa salita eh. Nadala-dala ni Gabriel. Ano yung kinabigla niya? Magbubuntis daw siya, wala naman siya asawa. Kaya tinanong niya, paano mangyayari sinabi mo, Gabriel? Paano mangyayari yan? Single ako, hindi pa ako kasal. Ikakasal ako kay Joseph. Pero paano mo sinasasabing, magbubuntis ako, wala akong asawa? Paliwanag mo sa akin, paano? Ano sabi ni Gabriel? The Holy Spirit. May ingredients para mangyari ang word. May katulong ang Diyos para likhain ang kanyang pangako. Ano yun? The Holy Spirit will overshadow you. Ang galing ko kayo ha? Ano sinabi? Lilim-liman ka. Kapag kayong manok nililim-liman ng itlog, anong ginagawa ng manok? Doon sa itlog, nililim-liman. Ilang days bago mapisa yung manok? 21 days yung paglilimlim. Correct? Naintindihan po natin? Isipin po ninyo yung itlog. Ito yung pangako ng Diyos na binigay sa iyo. Then darating ang Holy Spirit na parang manok na lilimliman. Ano yung kanyang lilimliman? Yung pangako ng Diyos. Yes. Makinig ko kayo, pag wala kang word na pinangako ng Diyos sa'yo, hindi darating yung Holy Spirit para limliman. Kasi wala naman siyang ipuproduce dahil wala ka namang rema. Pero kapag meron kang rema, darating ang Holy Spirit sa'yo at tutulungan kang limliman. Pansinin po ninyo, si Jesus yung Word, right? Anong nangyari? Dahil siya yung Word, pagdating sa baptism ng water, bumaba, lumimlim ang Holy Spirit sa kanya. Bakit? Marami naman pwedeng babaan doon. Bakit siya ang binabaan? Kasi siya yung Word. Amen. Kaya kapag ikaw ay nalagyan ng Word, the Holy Spirit will come upon you. And He will help you, lead you into all realities of God until that Word will manifest over your life. Palakpakan po natin ang Diyos. Now, sabi niya, in whom He believed, dahil naniwala na siya, the God who gives life to the dead. Alam niyo, kapag ang imahinasyon, puro lang larawan yun, it's dead. But God gives life to the dead. Amen. And call things that are not. Tinatawag daw niya, call things. He called those things that are not. Anong not? Yung hindi mo pa nakikita sa physical, tinatawag na niya as though they were. Ibig sabihin, tapos na bagay. Amen. Ano yung tinatawag ng Diyos? Yung tapos na bagay. Amen. Kaya kapag may pinangako ang Diyos sa'yo, sa Kanya, tapos na yun. Amen. Hindi mo sa'yo katabi, panghawakan mo lang. So ito natutunan ko ng word. Okay, so tuloy-tuloy po tayo. Malapit na po tayong matapos. Sabi Isaiah 48 verse 7, they are created what? How? Now. Everybody say created now. Everybody say created now. Everybody shout created now. Ibig sabihin, kapag ang Diyos nagbigay ng rema sa iyo at
Kaya pinopisay niya ito, diniklara niya sa iyo ito, tanggapin mo ngayon yun. Merong kinekreate ang Diyos ngayon! Sabi niya, it is called into being by the prophetic word and not long ago. Hallelujah. Ganito po magsalita sa iyo. That's why, ang sabi ng Bible, now, faith. Hindi sinabing tomorrow, faith. Hindi sinabing yesterday, faith. Ang sabi ng Hebrew 11:1, now, faith. Ibig sabihin, kailangan may matapos na transaksyon sa espiritu mo ngayon. Kailangan meron kang matanggap ngayon. Kailangan meron kang matanggap ngayon. Hindi mo bukas tatanggapin ngayon. So pag natanggap mo na ngayon, it is already set in motion to manifest in the physical realm. It may be 1 week, dumating yung manifestation. It may be 2 weeks, dumating yung manifestation. It may be 3 weeks, dumating yung manifestation. Depende sa iyo yan. Yes. Bakit itong babaeng ito? Immediately, makinig ko kayo, immediately, nangyari yung healing. Bakit hindi pa kinabukasan? Makinig ko kayo, sapagkat yung substance, sabihin po natin lahat, substance. Naalala niyo sa Hebrew 11, kung babalikan natin yung verse 1, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Correct? Tama? Dito sa mundong itong mic na ito, hawakan mo nila. May substance. Correct? Pagka ito ay pinoint out ko rito, merong mararamdaman sa physical. May substance. Alam niyo po ba, sa realm ng spirit and in the kingdom, ang faith mo ay may substance. Kaya ang sabi ng Bible, faith is the substance. Merong substance yung faith. Yung love sa realm ng spirit, may substance yun, may bigat yun. Yung joy, yung wisdom, may substance yun, merong bigat yun, pinable yun doon sa realm ng spirit. Kaya nung nakikipagsiksikan yung tao kay Jesus, physically, dapat nakakaramdam na siya. Pero, hindi niya pinapansin yon until such time, merong humawak sa kanya na ang kanyang substance of faith mataas. Yeah. Kaya nung hindi po siya ng babae na yun, may naramdaman na substance si Lord. Kaya hinanap niya yung babae niya, sino ang humipo sa akin? Amen. At dahil doon, nagkaroon ng immediate na substantiation, immediate manifestation, immediate substantiation ng kanyang pinananampalatayanan. Natuyo ang pagdurugo immediately. Si Abraham, dumating si Isaac after 25 years. Ang tagal niluto. Amen. Okay. So makikita po natin dito. Romans 12:11. Paano tayo nanalo sa away? Ayan. Day. Sino yung day? Sabi mo kasama ka dyan. Sabi yan, they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Now, makinig po kayo. Yung salitang testimony po dyan, hindi po yan yung nagte-testimony ng nabago yung buhay niya sa pulpit. Hindi po yung testimony niya. Makinig po kayo mamaya, sabihin natin kung ano yung testimony niya. They overcame him, the devil, by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. What is the blood of the Lamb?
the blood of Jesus. The life of a man is in the blood. So paano mo raw matatalo ang kaaway? Kapag ka ang buhay ni Kristo sa iyo ay lumalago, yung buhay ni Kristo na nasa sa iyo, kayang talunin ang kaaway. Amen. Ano ba ang tatalo? And by the word of their what? Testimony, for they did not love their life as much as to shrink from death. Sa Revelation 19:10, ipinaliwanag kung ano yung testimony. At this I fell at his feet to worship him. Sino yung worship niya? Sa sobrang glory, yung anghel. Pero sabi nung anghel sa kanya, but he said to me, do not do it, John. I am also a fellow servant with you and with your brothers who hold the testimony of Jesus. Worship God after you break through in worshiping God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Alam niyo po ba sa korte ng Diyos, makinig ko kayo, sa korte ng mundo, kapag merong nag-testify against you, pwede kang makulong. Pwede kang matiin sa crime na yon dahil merong tumayong nag-testimony against you. Pero sa korte ng heaven, hallelujah, inaakusahan tayo ng kaaway. Pero si Jesus nagte-testify at the court of heaven. At sinasabi niya, Lord, my Father, nananalangin siya ng kagalingan. I am confirming it. I am testifying by my stripe. She is healed by my stripe. She is victorious. I am testifying. I am testifying of His victory. Hallelujah. At yung naghahawak ng testimony ni Jesus Christ, yun yung sinabi na makakatalo sa kaaway. Naririnig mo ba ang testimony ni Jesus? Paano mo maririnig yun? Maka-breakthrough ka sa worship, and then the spirit of prophecy will begin to be released. The testimony of Jesus. Kaya kapag meron nagpo-prophecy sa ating kalagitnaan, nagte-testify si Jesus Christ ng kung ano ang reality na dapat mo matanggap. Yes! Hallelujah! Amen. Praise God. Now look, Romans 10:8. But what does it say? The word is near you. It is in your mouth and in your heart. That is the word of faith we are proclaiming. We are declaring. But what does it say? The word is near you. Makinig ko kayo. Healing, miracle is not far from you. Provision is not far from you. It is near you. It is in your mouth. It is in your heart. It is the word of faith. Yes. Hallelujah. Provision, healing, miracle is not far from you. It is in your mouth. It is in your heart. That is the word of faith that we are prophesying, declaring, proclaiming. Kaya itong babae ito na dinudugo, she keep on saying, I am healed. She keep on saying, I am healed. Sinasabi niya sa loob niya, mahipo ko lang ang laylayan ni Lord. Gagaling ako. Amen. Pero sinasabi, Pastor, wala naman dito si Jesus para hipuin mo siya. O nga, wala nga si Jesus personally rito. Pero, pwede mo siyang mahipo ng iyong pananampalataya. Pwede mo siyang mahipo ng iyong pagsamba. Pwede mo siyang mahipo ng iyong panalangin. Yun ang dahilan, bakit tayo nagsasama-sama na ganito? Hallelujah. Sabi ni Jesus, nothing is impossible to those who believe. Hindi mo siyang katabi. Do you believe? Praise God. Hallelujah. Lastly, you need to put action to your faith. Ito yung pinakahuli. Para malagyan ng substance at madaling masubstantiate ang substance ng iyong faith. Kailangan mo ng ano? Action. Why? Faith without action is a dead faith.
Hallelujah. Sabi ng isa, sa isang pastor, Pastor, nananampalataya ako kay Lord, nabibigyan niya ako ng trabaho. Maganda yan. Nananampalataya ka, bibigyan ka ng trabaho. Opo, Pastor. After 1 week, nagbalik. Nagpa-counsel. Pastor, 1 linggo na wala pa akong trabaho. Tapos, tinanong ng pastor, sabi niya, sa loob ng 1 linggo, anong ginawa mo? Nagbigay ka ba ng resume sa mga opisina at kumpanya na gusto mong pasukan? Wala po, pastor. Pero nananampalataya ka, na magkakatrabaho ka. Opo, pastor. Ano kulang doon sa istorya? Without faith, without action, faith without action is what? Dead. Naalala niyo yung testimony ito kagabi? Yung sinasabi sa akin ni Lord, bigay mo yung 3,000 mo na yan, tapos sinubukan ko si Lord, 500 lang. Kasi wala akong pambili ticket pabalik. Hindi ako mapakali. Tinodo ko na. Hanggang sa pag-uwi ko, pagbalik ko from Cebu to Manila, anong honorarium natanggap ko? 30,000. Dahil nag-action ako. God, honor my faith. Minultiply niya. Because of what? Action. Sabi mo sa iyong katabi, action. Lakaran mo na. Sabi mo sa iyong katabi, lakaran mo. So makikita po ninyo yung 5 na dynamic na ingredients para mapakinabangan mo ang iyong faith, matanggap mo ang himala na dapat mong matanggap. Una, you must hear about Jesus. Number 2, you must what? Imagine. Number 3, ano yung number 3? Ha? You need to fight. Ipaglaban mo. Warfare po yan. Ipaglaban mo. Nagpe-pray ka, nag-worship ka, pinaglalaban mo. Correct? Pang-apat. Okay? You need to call out. You need to confess. Correct? Because without confession of faith, walang faith. At yung pan-5, you need to put what? Action. Why? Because faith without action is dead. Sabi niya? So also, if it is that not have works, deeds or action of obedience to back it up, by itself is destitute of power, or inoperative is dead. Faith without action is dead. Ano yung action itong babaeng ito na dinudugo? Bakit immediately nagkaroon ng kagalingan? When she had heard of Jesus, came in the press behind and touched his garment. Nakipagsiksikan siya. Meron siyang word. Meron siyang action. At dahil yung 5 ingredients na yun ay masyadong mataas ang quality, yung substance ng faith itong babaeng ito. She heard it right. Her imagination is clear. She confessed it. She fought the good fight. Ipinaglaban niya kahit na siya ay unclean woman. Niris niya ang kanyang buhay. Pwede siyang patayin sa crowd dahil unclean siya. Hindi siya pwede makihalubilo. And yet, he fought for her faith. And then she continued to put action. Nakipagsiksikan. Hallelujah. Kaya paghawak sa kanyang laylayan, dumaloy ang kagalingan. That's faith. The miracle happened in her life. Sabi mo sa ikatabi, it can happen to you also. That happened. So makikita po natin, the action of our faith releases the power of God to set in motion, to manifest in the natural, every word declared in faith. Praise God. Hindi mo siya katabi. Handa ka na ba para sa miracle? Praise God. Sabi
Sabi ko sa iyo katabi, ngayon pala, mag-celebrate ka na. My righteous servant, but my righteous one will live by faith. And if he shrink back, I will not be pleased with him. So let us hold fast the confession of our hope without wavering. For he who promised is what? Faithful. Ang nangako sa atin ay tapat. Faithful. Hindi tao. Ang nangako sa atin, punong-puno ng faithfulness. Hallelujah. So, Romans 4:20, Abraham did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God, and being fully convinced that what had promised, he was also able to perform. Hindi lang mo siya nangako. Yung nangako, kayang gawin ang kanyang ipinangako. Praise God. Sabi mo sa iyong katabi, tanggapin mo ang himala ng Diyos. Hallelujah! So it was that Abraham, having waited long, endured patiently, realized and obtained the bread of Isaac as a pledge of what was to come, what God has promised him. Men indeed swear by a greater than themselves, and with them in this all dispute, the oath taken for confirmation is final ending strike. Bakit daw sumusumpa si Lord? Sumusumpa siya sa aking pangalan. Sumusumpa ako sa aking pangalan. Bakit sumusumpa ang isang tao sa mas mataas sa pangalan? Para daw, Para daw tigilan na ang dispute. To put to an end sa lahat ng doubt. To put to an end sa lahat ng question. To put to an end to all kinds of worry. To put to an end to all kinds of fear. Kaya sabi niya, ako'y sumusumpa sa aking pangalan. Upang tuldukan ko na ang iyong takot, tuldukan ko ang iyong pag-aalinlangan, tuldukan ko ang lahat ng question sa utak mo. Sumusumpa ako! Hallelujah. Accordingly, God also in His desire show more convincingly and beyond doubt that those who are to inherit the promise, the unchangeableness of His purpose and plan, intervene, mediated with an oath. Sinelyuhan niya ng kanyang panunumpa. Kasi sinasabi niya, sumusumpa ako. Sa aking pangalan, sumusumpa ako. Sa aking pangalan, tanggapin mo ang kagalingan. Sumusumpa ako sa aking pangalan. Tanggapin mo ang himala.